Luto na nga ang ating fried chicken with Coco Mama na gata. At ayan, napaka-beautiful ang ating niluto. Kagaya na nagluto, charot. So, titikman natin ha. Tikman, parinig ko sa inyo gano'ng kalutong. Walang halong edited or walang halong biro. So, titikman natin itong wings sa ating titikman. Kung gaano kalutong. Ipaparinig ko sa inyo gano'ng kalutong. So, ayan yung ating sikwento sa ating mga pansarap na lutuin. Ang Coco Mama Fresh Gata. Sana naman, sponsoran niyo ako ng maraming Coco Mama. Good morning mga kamamshi! So, magpiprito tayo ng manok ngayon at hindi lang basta-basta ang pritong manok. So, gawin natin mas espesyal ang ating pritong manok gamit lang itong ating ingredients. So, ayan. Simulan tayo. So, meron tayong cornstarch. Meron tayong gata. Pamintang durog at ang crispy fry. So, ayan. Start na natin. So, yung ating manok nga mga galangga, mga mamshi, ay hugas na po yan at malinis na. Make sure na malinis ang ating manok bago natin i-prepare. So, ayan, ilalagay natin ang ating crispy fry. Ayan. Adjust lang kasi kunti lang ating manok. Kasi kagabi nga ay atin na itong nabawasan kasi nagluto rin ako gabi. Ang sarap talaga mga mamshi. Nagustuhan ng aking mga anak. So, ayan. Lagay natin ang ating crispy fry. So, itong ating paminta, lagyan natin ng konti kasi kung nakulangan kayo, at optional lang siya kung ano naman, kung ayaw nyo naman masyadong mapaminta yung inyong manok. So, lalagyan natin ang ating flour or ating cornstarch na paminta para din mapapango din ang ating dressing mamaya. So, ayan ang pinaka-coating natin mamaya. So, ayan. So, dito sa isang bowl, ilagay naman natin ang ating Coco Mama Fresh Gata. So, ayan, ito yung ating parang dito natin i-dip bago doon sa ating harina ng gamitin. So, ayan. So, try nyo ito mga mamshi. Napakasarap, napakamalinamnam. Dahil siguro sa gata natin. At also, dahil nga may crispy fry na ang ating chicken, pinalevel up lang natin ang ating niluto. So, ayan, dip natin yan. So, make sure na malinis ang kamay. At i-dip dito sa ating flour, ating cornstarch. So, ayan. So, patuloy lang yung continue lang yung gagawin nyo, same procedure. Ayan. I-dip natin dito sa ating gata. And then, ayan, harina. Ayan. Ganyan siya. Oh. Sunod. So, ulit na lang na ganyan ang ating gawin. So, ayan, natin matasik-tasik. Mamaya dilinisin yan after natin magluto. Ayan. Ganyan lang. So, pinalevel up siya kasi ang sarap ng pagka-crispy niya at ang juicy sa loob. I-try nyo ito mga mamshi kasi ako lagi ako nagluluto ng crispy fry lang yung aking gamit. At hindi siya ganun. Crunchy siya, pero hindi siya juicy. So, parang natuyot yung kanyang laman kapag ang gamit ko lang ay ang crispy fry. Pero masarap pa rin ang crispy fry kasi yun yung #1 ingredient natin. Pinalevel up nga lang natin kasi lagyan natin ng gata at ng harina. So, ayan. Tuloy-tuloy lang hanggang sa maubos ng ating gata. Ayan. Tantahin nyo lang kasi masayang din yung harina. Mahal pa naman yung flour ngayon. Yung all-purpose flour. Ayan. So, last na lang yung chicken na to. Ayan. So, medyo na parang yung flour natin. So, ayan, natira pa. Pwede pa yung gamitin puhon kapag may chicken ka pa. So, ayan. So, ito. Atay-atay. So, nasobrahan din ang ating gata. So, ayan. Ayan. So, ganyan ang itsura niya. So, gawin ng ating... Ay, my God. Ito na kaya. Ugasan natin. So mga kamamshi, ganito na ang itsura ng ating kinote doon sa gata at nilagyan natin ng harina. So ngayon dito naman tayo sa ating pinainit na kawali. So pinainit natin yung kawali natin. Ayan, nilagyan natin ng mantika. So yung mantika kagabi, ito yung gamit na natin kagabi, dinagdagan natin ng konti. So ayan, malinis ko yung ating mantika. Ayan, kasi gamit ko ay vegetable oil. So yan, social, diba? Vegetable oil. So ayan, lalagay na natin. Kasi mainit na yan. Ayan. Mamaya makikita nyo gaano ka-crispy, gaano ka-juicy ito ating luto. Ganyan lang yung buhay ni Inday Saring, Rosalie. Pasok ko. Rosalie, palaluto. Pero mahilig ako magluto guys, yung mga anak ko naman din mahilig kumain. So, ganyan lang yung buhay ko, mahilig ako magluto sa bahay. So mamaya natin lagay diba? Adjust natin yung apoy. Ayan, so babalik na rin natin ang ating chicken. Wait, nakita nyo naman hindi pa man luto pero crispy na yung kanyang itsura. So ayan, dahil yan sa ating nilagay ng agata at ng ating all-purpose flour. So ayan, pinag-creamy lalo dahil sa ating nilagay na Coco Mama Fresh Gata. So ayan, hindi nawawala sa akin yung Coco Mama Fresh Gata sa aking kusina kasi gamit na gamit ko yan sa tuwing nagluluto ako. Ayan, lagi ako meron dyan stock yan. Di maaring wala akong stock na Coco Mama kasi mahilig ako maggata at maglagay ng gata sa aking mga niluluto. So
So habang nagpiprito nga tayo ng ating chicken, gagawin naman natin ang ating gravy or ating gravy sauce na ating gagamitin mamaya sa ating chicken or ating partner sa ating manok. So kagabi po to guys, kagabi ko ito ginawa. So medyo siya nagbubuo siya kasi kagabi pa nga yan. So ang ilagay lang natin pala dyan, haluin lang pala natin muna. Pwede nyo lagyan ng additional tubig. Ayan, mainit na tubig para lang maging palampasaw or hindi masyado malapot. So ayan. So nilagay nga lang natin dito sa paggawa ng ating gravy. Naglagay lang tayo ng 2 tablespoon ng harina, oyster sauce, ng nor cubes, pamintang durog, o dato puti soy sauce. So iba yung soy sauce, iba din yung oyster sauce. So ayan, nilagay natin ang oyster sauce dyan para magbalance sa kanyang lasa. At soy sauce para din maging medyo brown ang kanyang kulay. So ayan, pwede na yan. Yan yung ating gravy na ginawa kagabi kasi kagabi ng mga batang lutuan ulit ng manok na ganyan. Kaya natikman ko na masarap pala siya pag nilagyan na siya ng gata. So pakuloyin lang natin ang konti. Ayan, i-ref ko pala yan para hindi masira. So ayan. So back tayo sa ating manok. Kailangan yung ating manok medyo pa-brown din natin ng konti para mas kita talaga natin maluto talaga yung luto niya kasi minsan yung manok akala natin luto pero pagkagat okay lang yung basa-basa siya pero pagkagat natin ay dugo, ayaw ko yung nakikita may dugo sa manok kapag kinain na. So ayaw ko yung nakikita sa kahit sa fast food na kung saan kinakainan namin. So ayan, may dugo minsan, pagkagat mo may dugo. So ayan, kailangan toasted natin. Huwag kayong mag-alala kasi yung gata ay tumutulong or yung ating na all-purpose na flour ay nakatulong siya para hindi siya maluto masyado sa loob or kumbaga ito lang yung kasi kapag crispy fry toasted na rin kasama pati loob yan, matigas na kainin. So yan, ang ating gata, kumbaga nagpapanatili ng moisture or para hindi matuyot sa loob kahit toasted sa labas. Ayan yung konting explanation dyan. At ang ating all-purpose flour yung nagpapanatili ng juicy sa loob ng ating manok at hindi agad-agad matuyot. So ayan, kahit fried siya sa labas, sa loob pagkagat mo ay crunchy lang siya at juicy pa. So ayan, kumulo na nga ating ginawang ating ininit na gravy. Pwedeng sarap yan i-partner dito sa ating manok. Sarap. So ayan, patayin natin ang apoy. Wait natin maluto itong ating chicken. So ayan, God bless mga kamamshi. So kung napanood ito video na to, paki-comment kung hanggang saan maabot ang aking video at paki-subscribe at paki-share at paki-like na rin para or paki-follow na rin sana sa akin para may maging updated kayo sa susunod mga upload na video about sa luto-luto sa ating kusina. So nag-start lang tayong start ko lang magkaroon ng anong tawag nito, experiment sa aking mga niluluto. So usually yung mga niluluto ko guys ay mga normal na ulam lamang pero yung experiment hindi masyado magaya nung nagluto ko ng dessert. So alam ko na marami din marunong magluto ng mga desserts. So yun sa akin experiment ko lang. So ayan, sana supportahan nyo ang kagaya kong small content creator at sana makabigay ako ng kunting idea sa inyong mga mamshi at sino mga nanonood sa akin. So ayan, salamat! So ayan mga mamshi, luto na itong iba natin sa ating chicken. So haunin natin. So nakita nyo naman pagka-crispy niya. Nakita nyo ba yung paano siya pina-improve ng ating gata or ng ating kukumama? Ayan, nakita nyo ba kung gaano ka-crispy yan? Mamaya titikman natin yan. Natin papakita natin gaano kaluto ang ating ginawa. So ayan. So as of now, haunin natin kasi ipapalit natin yung ibang chicken na hindi pa naluto. So ayan. So while waiting, maglagay muna tayo ng ating gravy dito sa ating maliit na mangkok. So ito-try natin kung gaano ka-crispy, papakita natin sa inyo. So gusto niyo naman na hindi masyadong malapsa, pwede naman din yung lagyan ng tubig ang ating gravy. So ayan, ang ating gravy napakabango guys kasi kasi nilagyan natin ng oyster sauce at nor cubes dyan. So ayan, marami tayong ipopromote na kasangkapan sa pagluluto. Ayan, so atin muna isa-isahin ang ating pag-promote. So ayan, sana madinig nila ang ating hinaing. Charot. So ayan, lagay mo natin to, i-place as so luto na to. Luto na yan. Ayan. So ito lang isa ang inaantay natin. So medyo ano pa yan, may ilaw-ilaw pa yan. So ganito na ang ating niluto sa gata. Niluto sa kukumama na fried chicken. Ayan, nakita nyo naman gaano ka-beautiful. So titikman na natin. Tara na! Luto na nga ang ating fried chicken with kukumama na gata. At ayan, napaka-beautiful ang ating niluto. Kagaya na nagluto, charot. So titikman natin ha. Tikman, parinig ko sa inyo gaano kaluto. Walang halong edited or walang halong biro. So titikman natin itong wings sa ating itikman. Kung gaano kalutong. Ipaparinig ko sa inyo gaano kalutong. Oh my God. Ang air. Ang air. Pero ano to? Sapat. Sunog nyo? Nakalimutan ko. May gravy pala ako. Ayan. I-dip natin sa gravy na aking ginawa. I-dip natin sa gravy. Umusok pa ako. Mainit. Mainit, di ba? So, i-dip natin. Oh? Parinig ba? Hindi. Wala kasi akong mic yan.
Wala kasi akong mic, di ko pinipiki yung boses ko. So, wala akong mic dito sa liig, yung maliit na mic. So, ayan. Init. Ang sarap! Sa mga mamshi, gawa na kayo kasi napakasarap. Gawing exciting, gawing mas suspense, charot. Mas ka-sarap-sarap ang ating fried chicken para hindi maging boring. Napakasarap niya, napakamalinamnam, at napaka-juicy na sarap. Nakita niyo ba yung loob? Nakita niyo yung loob ng manok? Hindi siya tuyot. As in, juicy siya dahil sa gata natin at sa ating kinote na all-purpose flour. So, ayan. Ang sarap. Ha? Sarap. Diba? Itong araw na to, nagpalaway na naman ako sa inyo. Kaya gawa na kayo ng sarili ninyong recipe ng manok na ating pinasarap with Coco Mama. Thank you so much.